Dahil sa manipis pa ring supply ng kuryente, halos triple na raw ang itinaas ng mga insidente ng brownout ngayong tag-init ayon sa Meralco. Para pag-usapan po natin yan at iba pang issue, makakapanayan po natin si Meralco Vice President at Corporate Communications Head, si Ginoong Joe Saldariaga. Joe, magandang hapon. Yes, magandang hapon sa iyo, Ruth, at sa inyong mga tagapanood. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Joe, alam mo, pati ako nakatanggap ako ng mga abiso nyo tungkol dyan sa brownout kasi may pinapadala ata kayong mga messages. So ano ang sitwasyon ngayon? Ano ba yung mga lugar na may mga rotational brownouts? Well, as far as yung supply is concerned, wala naman tayong problema. Sa ngayon ay wala tayong pinapatupad na kahit anong rotating interruptions. Pero itong mga nagdaang araw, meron tayo yung mga tinatawag na outages due to overloading sa ilan naming mga facilities. Matapos nating maramdaman talaga yung pagsipa ng mataas na demand, no? Yung demand nag-surge due to the high heat index at yung mataas na temperatura. Batay sa aming data, yung incidents ng interruptions ay almost tripled from more than 200 to more than 700. So yun yung ating pinagtuunan ng pansin. As we speak, medyo bumababa na ng konti. But we are still anticipating na once yung mga temperature ay tumaas na naman at tumaas na naman na heat index, mangyayari na naman yung mga incidents na yun. So sa ngayon, we are addressing the situation. We are assuring our customers that our crews are working non-stop to attend to all the concerns, particularly sa restoration ng mga services na naapektuhan. Sa monitoring nyo, may certain areas and usually ba gaano tumatagal? Ilang oras tumatagal itong mga brownouts? It varies in terms of duration, Ruth, no? From anywhere from an hour to as long as sometimes 1 day. So humihingi kami ng paumanin due to the sheer volume of interruption, incidents, dahil sa dami at actually kalat-kalat to Ruth, but mostly here in Metro Manila. And napansin namin na as we do the repair works, kailangan na talagang i-upgrade yung system mismo dun sa areas kung saan kami nagre-repair dahil yung connected load ay tumaas na din. Ibig sabihin, yung dating load na kinakaya niya dahil sa mga dagdag na appliances, particularly air conditioning units, yung mahabang duration ng paggamit dito sa mga cooling appliances, particularly aircons and electric fans, nagkakaroon ng surge doon sa tinatawag na demand. And this in turn puts pressure on our facilities. Yung binabanggit mo na dahil nga nagkaka-surge sa demand, di ba? Kaya nagkakaroon ng rotational brownouts in some areas. Kasi minsan may advisory din ng NGCP about yellow or red alert. Pero pag yellow alert, sila sabi hindi naman nangyayari kasi reserve electricity so walang brownout. So parang there's no way ba na yung mga tao pwedeng maghanda, walang advisory in the future, in advance? Kasi sinasabi mo dahil sa biglang nagsusurge yung demand. Kung ito ay interruption due to localized trouble, unfortunately, Ruth, talagang wala yung prior announcement dahil nangyayari yan as the fault or the trouble occurs, no? Pero dun sa instances naman ng red alerts, yellow alerts, we are able to announce ahead of time kung sakali man magkakaroon ng interruptions. Pero alam mo, isa sa mga naging factors bakit hindi tayo nagkakaroon ng rotating brownouts kahit nagkaka-red alert tayo ay dahilan dito sa programang tinatawag na Interruptible Load Program. Under this program, yung mga malalaking customers ng Meralco, hindi mo nagagamit ng kuryente mula sa Meralco, bibitaw muna sila. And itong capability of the loading, at least kahit papano, maraming households naman ang ating natutulungan dahil imbis na magkaroon ng rotating interruptions dahil sa paggamit ng sariling generator sets nitong malalaking establishmento, nasa-save from power outages itong mga residential areas and communities. Joe, on another matter, binanggit na rin mismo ng Energy Regulatory Commission yung posibleng rate hike. Ano ang projection ninyo? Because of the summer months, Ruth, wala pa tayong final figure insofar as the billings is concerned. But of course, it goes without saying na may possibility talaga
given the demand and supply situation itong nagdaang April supply month na may pressure for prices to go up. Ito ay dahil sa mataas na singil mula sa mismo sa merkado sa wholesale electricity spot market. Bunsod ng supply situation natin, manipis yung reserve levels, may instances pa ng red alerts. Kasabay ng temperatura yan kasi, Ruth, at saka yung pagtaas ng heat index. Actually, sa datos namin, tumaas ng 2,400 megawatts ang peak demand dito sa Luzon itong nagdang Abril kumpara nung Marso. So actually, nung April, ang Luzon grid ay naka-6 na araw na yellow alert at 5 araw na red alert. Okay. Kaya talagang merong posibilidad na magkaroon ng pagtaas dito sa presyuhan ng kuryente itong Mayo. Pero wala pa kayo projection how much, huli na lang, abisin mo na lang sa ating mga kababayan para kahit papaano magtipid ng kuryente. Yes, wala pa tayong final figures, Ruth. We will announce that in due time. Ngayon, doon sa mga kababayan natin, let's keep energy efficiency as our way of somehow managing itong surge in demand kahit papano, gamitin man natin yung ating electric service, pero if we are able to somehow manage the consumption levels through energy efficiency, then collectively as a whole makakatulong po yan, hindi lamang po sa atin, kundi sa buong area kung saan nagsiservisyo po ang Meralco at maging sa buong Luzon grid. Maraming salamat kay Joe Zaldariaga, ang Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco.